Ito, anong say mo? Ang taas ng narating, di ba? Isa siyang executive sa isang malaking kumpanya. Ma, sa ngayon po ayoko pang magpakasal. Hay naku, huwag kang magbiro ng ganyan. Para sa ikabubuti mo itong ginagawa ni Mama, hindi kita ipapahamak. Ayon sa huling balita, si Lu Tingchen, ang pangalawang anak ng pamilyang Lu Group, ay nasangkot sa isang malalang aksidente sa sasakyan. Pahayag ng mga doktor, napinsala ang puso at utak ni Lu Tingchen, nasa koma siya ngayon. Napakababa ng tsansang magising at hindi malabong manatili siyang ganito habang buhay. Si Lu Tingchen? Batchmate ko siya noong high school. Xiaoqing, tumingin ka, sino ba ang napupusuan mo rito? Siya ang napupusuan ko. Si Lu Tingchen. Ha? Si Chen? Bakit nangyari ito sa iyo? Diyos ko, Miss, sino po kayo? ako. Ako ang girlfriend ni Chen. Ikaw pala ang matagal nang itinatagong girlfriend ni Chen? Hindi ba naghiwalay na kayo? Opo. Hindi ko inaasahan. Nag-away lang kami saglit at ganito na ang nangyari. Kaya sigurado ka na ikaw ang girlfriend ni Xiaochen? Opo. Ako nga po. Ngayong naging ganito ang lagay ni Xiaochen, paano na kayo? Big brother, wag po kayong mag-alala. Habang nabubuhay pa si Chen, mananatili ako sa tabi niya. Kapag nawala na siya, mawawalan na rin ng saysay ang buhay ko. Napakaswerte ni Xiaochen na nakatagpo siya ng babaeng katulad mo. Asikasuhin ko muna ang mga kailangan sa ospital. Dito muna kay Xiaochen. Big brother, wag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa kanya. Sige po. Chen, naaalala mo pa ba? Ngayon, wala nang pipilit sa akin na magpakasal. Mananatili na akong single habang buhay. Ano? Kinasal ako? O sige, ayos lang ito. Paralisado naman si Lu Tingchen. Para na rin akong hindi kasal. Sister-in-law, bilis, gising na si Xiaochen. Ano po? Xiaochen, ikaw? Yung mga balasubas na doktor na yon? Sabi nila ay hindi ka nagigising. Pero hindi ko akalain na malalampasan mo ito. Isa itong milagro. Hindi nga. Diyos ko, hindi na ako tatawag sa inyo. Dahil parang ginagawa niyo akong apo sa pagpapahirap sa akin. Ayos lang iyan. Kahit na wala ang 4 na taon mong alaala, basta't buhay ka, wala nang ibang mahalaga kay Big Brother. Nawalan ng alaala? Nakalimutan ko pala. Sister-in-law, halika rito dali. Sister-in-law? Gising ka na sa wakas. Ano-ano? Ano ito? Hindi ba't ito ang mayabang noong mas malakas siya sa akin? Ang bully kong katabi sa upuan dati na si Su Dazwang? Gusto mo na bang mawala? Kuya, ang utak mo ba ang nauntog o ako ang nauntog? Hinding-hindi ako magpapakasal sa kanya. Anong pinagsasabi mo anak? Noong hindi ka nagigising, si Xiaoqing ang laging nag-aalaga sa iyo. Big brother, wala iyon. Si Chen ay, hindi naman niya iyon sinasadya. Basta't nasa mabuting kalagayan siya. Na makipaghiwalay ngayon, payag po ako. Anong sa tingin mo, Chen? Sige, maghiwalay tayo. Pumayag ka na, bilisan mo. Ano ito? Ano ito? Naririnig ko ba ang nasa isip ni Su Dazwang? Sandali lang. Gusto niyang makipaghiwalay? Kung ganoon, hindi na muna tayo maghihiwalay. Mahusay, iyan ang gusto ko. Lu Tingchen, gusto ko nang makipagdiborsyo. Makipaghiwalay ka na sa akin.
Titingnan ko kung anong klaseng laro. Ang ginagawa mo, Su Dazwang. Hala, ang young master ko. Bakit ka na ba nawala? Young master, Sinong sinusumpa mo riyan? hindi po ganon. May nagbalita sa akin na may nangyaring masama kay young master. Ako ay, Huwag kang magsabi ng ganyan. Sister-in-law, pasensya ka na sa kanya. Si Tianti na mataba ay ang yaya namin ni Xiao Chen. Siya ay kababalik lang mula sa probinsya at wala siyang kaalam-alam. Nag-alala lang siya kaya nagkamali. hemp. Elder young master, tingin ko ay naloloko ka lang ng babaeng ito. Isang bata at walang karanasan na babae na magiging asawa sa pamilyang Lu. Isang malaking katatawanan iyan. Tianti na mataba. Mukhang napakataas ng katayuan ng yaya na ito sa pamilyang Lu. Kung papahirapan ko siya, siguradong magagalit sa akin si Lu Tingchen at sa huli ay hihiwalayan niya ako. Sa totoo lang, talagang hindi ako karapat-dapat maging young mistress ng pamilyang Lu. Sa tingin ko, mas mabuti pang makipagdalamhati at maghiwalay na lang kami. Kapatid, sister-in-law, Tianti na mataba. Sumusobra ka na talaga. Babawasan ang sahod mo ng kalahating buwan, pagsisihan mo ang ginawa mo. Young master, wag naman po young master. Tama na. Big brother, pagod na ako. Gusto ko munang magpahinga. Lumabas muna tayong lahat at hayaan muna si Xiao Chen na magpahinga ng mag-isa. Sige po. Chen, dapat ay magpagaling ka agad. AI voice assistant? Narito po ako, amo. Gusto ko lang itanong. Matapos ang aksidente ko sa kotse, naririnig ko ang iniisip ng ibang tao. Ano kayang problema nito? Sa medisina, tinatawag itong post-traumatic stress disorder na nagdudulot ng kalituhan sa isip o mga halusinasyon. Iminumungkahi ko na pumunta kayo sa psychiatrist. Tigil. Wala akong sakit sa isip. Sige po, mukhang sumusulat kayo ng isang nobelang pantasya. Ngayon, susundan ko ang istorya ng isang mayamang boss na nakakarinig sa puso ng bidang babae na hahantong sa isang masalimuot na pag-ibig upang palawakin ang inyong kwento. Tigil, tigil, tigil! Anong mga kalokohan ito? Totoong may kakaiba sa akin. Talagang naririnig ko ang nasa isip ng iba. Sige po, base sa mga medical na pananaliksik, maaaring mayroon kayong mabigat na karamdaman sa utak. Iminumungkahi ko na. Anong kalokohan ba ito? Base sa iniisip ni Su Wanqing, bigla na lang siyang sumulpot para sa isang pekeng kasal sa akin. Kaya ang tunay na nobya ay maaaring ang babaeng nasa litrato. Pero sabi ni Big Brother, naghiwalay na kami noon. Pero bakit kaya kami naghiwalay? Dahil ba sa lalaking kasama niya sa litrato na yon? Ang aksidenteng iyon sa kotse, aksidente nga lang ba talaga? Sa tingin ko, ang batang iyon ay masyadong padalos-dalos. Paano siya magiging babaeng may-ari ng pamilyang Lu? Tama na. Tulungan mo akong tumayo para sa rehab. Opo. Madam, bibisitahin niyo rin po ba si Young Master? Nagkataong ako, si Tianti na mataba, ay noong kahapon pa. Napilayan sa kamay, wala itong lakas. Ngayon po, hayaan natin kayo muna ang tumulong sa kanya. Ako, sino ba ang gustong humawak sa lalaking iyan? Sige, ikaw na lang. Dahil matanda na si Tianti na mataba. Sige na nga. Tumayo ka na, Chen. Sige! Ching Ching! Young Master! Sinadya mong itumba ang aming Young Master? Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako? Ikaw na babae ka. Huwag mong isiping porke ikaw si Madam, ay kailangan mo nang magmalaki. Tumingin ka muna sa paligid mo. Alam mo ba ang katayuan ko rito sa pamilyang Lu? Dahil sa pananakit mo sa akin, siguradong ang Young Master ay paparusahan ka. O talaga? Dahil ba sinaktan ko si Tianti na mataba, ay magagalit siya ng ganito?
Isa ka lang namang katulong. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na magsalita sa akin ng ganyan? Sa tingin ko, ayaw mo nang magtrabaho rito. Kilala mo ba kung sino ako? At talagang gusto mo akong sipain? Isa ka lang namang katulong na taga-alaga. Bakit? Sa pagsibak ko sa iyo, kailangan ko pa ba ng permiso ng gobyerno? Ikaw, O, ano ito? Isang Tiffany na diamond ring. Nagkakahalaga ito ng 400,000 dolyar. Ikaw na isang taga-alaga. Posible kayang ninakaw mo lang ito? ikaw na, masamang babae. Ano itong mga pinagsasabi mo? Su Wanqing, ngayon mismo. Anong tawag mo sa akin? Matandang walang hiya. Bilisan mo, at sumigaw ka, isigaw mo na ang salitang iyan. Tigil! Young Master, kailangang tulungan niyo po ako. Bong hirap kong pinalaki kayong magkapatid. Ngunit ngayong araw ay hinayaan niyo lang ang isang masamang babae na ganito ako hamakin. Parang ayaw ko na sa mundong ito. Ting Chen. Dapat ay diretso na niya. Akong binigyan ng divorce agreement at pinalayas na ako agad upang huwag na kailanman pang makabalik sa pamilyang Lu. Para makalaya na ako sa wakas. Ching Ching? Huwag mong hayaang ang isang tauhan lang ay maging sanhi ng gulo sa iyo. Su Dazhuang, magpapaarte ka sa harap ko? Tingnan natin kung sino ang mas magaling umarte. Young Master, Kung hindi ako nagkakamali, ang suot mong singsing ay mana pa mula sa aking ina, di ba? Mukhang si Lu Ting Chen ay maayos pa rin pala ang pag-iisip. Hoy, Ale, malaki naman ang kinikita niyo sa loob ng isang taon. Bakit kailangan niyo pang magnakaw? Big Brother. Sa taong tulad niya, anong dapat nating gawin? Elder Young Master. Hindi ako yon. Alam mo ba ang mga patakaran sa pamilya ng Lu? Unang panuntunan. Huwag maging makasarili at labis sa luho. Huwag mag-aksaya ng kahit ano. Pangalawang panuntunan, huwag gumawa ng anumang uri ng pagnanakaw. Ang lalabag sa dalawang patakarang iyan ay aalisin sa pamilyang Lu at hindi na kailanman muling tatanggapin. Mag-impake ka na ngayon at lumaya sa pamilyang Lu, kundi ay kailangan kong panagutin ka ayon sa batas. Elder Young Master, wag po. Elder Young Master. Ching Ching, maraming salamat sa iyo. Haha. Wala iyon. Obligasyon ko naman ito. Mahal ko, magpahinga ka na rin ng maaga. Hindi pa rin uubra? Tila may pagkakataon na siya ay nagiging interesante. Bye-bye. Kung ang pagiging luho at pagiging mapag-aksaya ay napatunayang ginawa, pwede na bang makipag-divorce dahil doon? Miss Su, may maipaglilingkod po ba kami sa inyo? Ano? Kasi ganito, Kukunin niyo po ba lahat ito? lahat ayaw ko. Maliban sa mga ito, balutin mo silang lahat para sa akin. Ipadala niyo sa pamilyang Lu. Opo. Nasaan ang terminal para sa card? Dito po, pakiswipe. Miss Su, Magaling. Kayo, nasaan ang bilihan ng mga luxury car dito? paglabas niyo po, kumanali lang kayo ng 200 metro. Xiao Chen, ang lahat ba ng ito sa pinto ay binili mo lahat? Kuya, kagagaling lang ng binti ko, paano naman ako lalabas para mamili? Binili lahat iyan ng iyong mabait na sister-in-law? Si sister-in-law? Bakit hindi mo agad sinabi? Nandito si sister-in-law? Kuya, wala ka talagang kaalam-alam.
Ehem. Mahal ko, bumili ako ngayon ng napakaraming regalo. Tingnan mo. Kuya, huwag kang mahiya. Pumili ka ng kahit anong kotseng gusto mong imaneho. Kung kulang pa, bibili pa ako ng mas marami. Oh, sige. Mabuti yan. Pasayahin mo lang ang asawa mo. Galingan mo. Bilib ang kuya mo sa iyo. Ha 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 ha. Mahal ko, nakangangawit na ang mga kamay ko sa kapapahid ng card. Buong araw. Luting Chen, ngayon magagalit ka na ba? Nakangawit na ang mga kamay mo? Oo naman. Naku, kapag masama ang loob ko, puro pamimili lang ang makakapagpakalma sa akin. Hindi lang ngayon, pati bukas, sa makalawa at sa bawat susunod na araw, ay ganito ang mangyayari. Luting Chen, galit ka na ba? Kung ganoon, pirirmahan mo na ang divorce natin. Hehe. Ayos lang. Basta masaya ka, sapat na sa akin iyon. May kailangan pa akong gawin. Aalis na muna ako. Hindi. Di ba bawal maging maluho? Bakit wala siyang reaksyon? Su Dazhuang. Napakasama mo. Ang mamuhay ng marangya? Kung hindi umubra ang karangyaan, dapat siguro ay doon naman tayo sa kasiyahan. Su Wanqing, andito ka para mag-enjoy. Anong kinatatakutan mo? Xiaoqing, masyado kang sumusunod sa patakaran noon? Hindi ka pa nakakapunta dito. Baka gusto mong hayaan na lang natin ito. Anong hayaan? Hindi ba gusto mong makipagdiborsyo kay Luting Chen? Kung ganoon, gawin mo na. Ikaw. Sige na, sige na. Huwag na kayong magsalita. Lahat ng ito ay para sa diborsyo. Sige, tama iyan. Akyas na kayong lahat. Opo. Tama. Ayos na ang usapan sa negosyo. Hihintayin ko na lang po ang pirma niyo, kuya. Sige po. Hanggang sa muli. Diyos ko po, anong klaseng gulo ito? Kumalam ka, Su Wanqing. Ano ba ang hindi mo pa nakita sa ibang bansa? Huwag kang lalapit. Ate, nagsisisi ka ba? Ganyan ka rin ba maglaro sa ibang bansa? Ate, huwag kang aalis. Ehem, Ting Chen, marahil ay hindi mo alam. Nasa ibang bansa, ganito talaga kami doon. Ganoon ba? Halika, pakita mo rin sa akin kung paano kayo maglaro sa ibang bansa. Aking mahal na asawa. Luting Chen, may saysay ba to sa'yo? Gumawa lang naman ako ng pagkakamali na nagagawa ng lahat ng babae sa mundo. Bakit ka ba nagsiselos ng ganyan? Ako? Nagseselos? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Ikaw ang nawawala sa sarili. Aalis na ako. Sobrang nakakainis na. Wala na akong ganang maglibang. Ako? Magseselos? Paano naman ako magseselos? Anong tinitingin-tingin nyo? Umalis na kayo rito. Nandito na si sister-in-law? Sige po. Siya nga pala, Big Brother. Masama po ang pakiramdam ko ngayon. Kapag umuwi na si Luting Chen, sabihin mo po na wala ako rito. At huwag na huwag niya akong hahanapin. Sige, sasabihin ko sa kanya pagdating niya. Salamat po, Big Brother.
Nag-aaway lang pala ang batang mag-asawa. Kuya. Nakita mo ba si Su Wanqing? Ang asawa mo ba? Sabi niya ay hindi mabuti ang pakiramdam niya, kaya wag mo na raw siyang hanapin. Hindi mabuti ang pakiramdam niya? Sa tingin ko ay baka kasama ang ibang lalaki, kaya hindi naging maayos ang pakiramdam niya. Xiao Chen, ang pag-aaway ng mag-asawa ay hindi talaga maiiwasan, di ba? Lalaki ka, bakit kailangan mo pang magalit ng ganyan? Bakit ka ba nagagalit? Bukas, kapag humupa na ang galit ng asawa mo, suyuin mo lang siya at magiging okay din ang lahat. Ako, susuyuin siya? Siya ang unang nagtaksil. Xiao Chen, huwag kang basta-basta magsalita kung gaano kabuti ang asawa mo sa iyo. Ako ang nakakakita niyon bilang nakatatandang kapatid. Paano naman siya magtataksil? Kuya, wala kang alam sa nangyayari. May mga mata ako, nakikita ko ang lahat. At bakit naman ako magsiselos para sa kanya? Bakit hindi pa siya nakikipagdiborsyo sa akin? Palamuti lang ba ang mga panuntunan ng pamilyang Lu? Pero, kahit na parang napakalamig niya sa akin ngayong araw, guwapo pa rin siya. Su Wanqing, ano ba ang iniisip mo? Sa tingin ko ay nawawala ka na sa sarili mo. Matulog ka na nga lang. Pakiusap. Sinasabihan kita, pakiusap. Nagmamakaawa ako, huwag kang umalis. Buntis na ako at dala ko ang anak mo. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Maawa ka naman. Tulungan mo ako. Si Lu Tingchen na pangalawang anak ng Lu pagkatapos maaksidente sa kotse at nawalan ng malay at memorya ay pinalad na maalagaan ng panganay na anak na si Pamilya Su dahil sa kaniyang tapat na pagsasama na nagpahangga sa tadhana ay nagkasama rin silang dalawa sa huli. Ito ang itinuturing na pinakamagandang parang kuwentong pambata sa ating lipunan. Ang lakas ng loob mong agawin ang pag-aari ko. Lu Tingchen, anong ginagawa mo rito? Sabihin mo sa akin, ano ang pinaggagawa mo habang nasa ibang bansa ka? Ano? Wala naman po akong ginawa. Talaga? Imposibleng wala. Hayaan mong suriin ko ng mabuti. Mabuti na lang. Panaginip lang pala. Ate, nagustuhan mo ba? Su Wanqing, huwag mo na iyan isipin. Ngayon, bilisan mo at bumangon ka na para mag-ehersisyo. Huwag mo na yang isipin. Ehem, Bakit kaya bigla siyang lumabas para mag-ehersisyo ngayon? lalalala. Napakagandang mga bulaklak naman nito. Bakit puro na lang siya pagkuha ng selfie? Paglitrato sa mga bulaklak at halaman? Ano ba ang binabalak niya? Sige, kumain ka na. Para lumaki kang malusog. Su Dazhuang, siya ba? Ay ganoon na talaga kaganda noon pa? Huwag ka nang magpanggap. Lu Tingchen, huwag ka nang magkunwari. Anong ginagawa mo? Sino namang tao ang magsusuot ng sunglasses sa tanghaling tapat habang nagbabasa ng libro? Bakit mo ba ako sinusundan? Ako.
Nandito rin ako para maglakad-lakad. Kung ayaw mong sabihin, bahala ka. Sige na, aalis na ako. Eksaktong tapos na rin akong maglakad. Sabay na tayo. Mahilig ka ba talaga sa pusa? Nakita kita kanina habang pinapakain ng mga pusang kalye. Mukhang masaya ka. Oo nga po. Noong nag-aaral pa ako sa ibang bansa, may inalagaan akong isang pusang dragon. Ang pangalan niya ay Fuguy. Napaka-cute niya. Tuwing taglamig ay sumisiksik siya sa yakap ko para mainitan, tapos ginagamit pa niya ang mababaho niyang paa para tapak-tapakan ang mukha ko. At ang ganda rin ng mga kakyutan niyang giyaw. At pagkatapos noon, Pagkatapos, wala na siya. Siya nga pala, gusto mo bang makita ang litrato niya? sige, Tingnan mo. Cute, di ba? cute nga. Ang cute. Big brother, anong sadya mo sa akin? Nandito ka rin pala. Heto oh. Art exhibition. Oo. Ito ang pinagsamang promotional art exhibit ni na Pamilyang Lu at Pamilya Su. Pwede bang ikaw na ang mamahala rito? Sige. Oo nga pala. Ano yon? Tulungan mo akong maghanap ng pusa hanggat maaari ay katulad nito. Bigay ba sa'yo yan? Siyempre, hindi. Sige. Hello. Kuya Zoku, bakit napatawag ka? Magandang balita. Ang iyong Oriental series ay isinama na sa koleksyon ng museo. Ano? Totoo ba? Sa tingin ko, ay magpapadala sila ng mensahe sa iyo bukas. Kaya binabati na kita ng maaga. Siyempre, dahil din yan sa rekomendasyon mo. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, pupuntahan kita para magpasalamat. Ang pangunahing dahilan ay dahil sa galing mo. Nga pala, babalik na ako ng bansa sa susunod na linggo. Kung talagang gusto mong magpasalamat, maaari bang samahan ako ng sikat na jewelry designer na kumain sa labas? Siyempre. Aasahan kita ha? Sige, magkita tayo pag-uwi. Opo. Su Wanqing, ang galing mo talaga. So Wanqing, sa susunod na linggo, Ano kasi, may kailangan po ba kayo sa akin? wala naman masyado? Sa susunod na linggo, ang pamilyang Su at Lu ay magkasamang maglulunsad ng art exhibit. Kung interesado ka, pumunta ka lang doon. Opo, Mauna na ako. sige po. Hindi ko akalain, nagagawa pala ni Lu Tingchen ng maayos ang lahat. Bakit ang aga mong dumating? Bukas pa magsisimula ang art exhibit. Bilang isang taong nasa sining, nandito ako para tignan ang iyong mga nagawa. Bakit? Hindi ka ba masaya? Hindi naman. Ako. Pasensya na. May sasagutin lang akong tawag. Sige, Hello? Anong ibig mong sabihing bigla silang hindi makakasama? Nakapirma na ang kasunduan at bukas na magsisimula ang exhibit. Sige. Makipag-usap ka muna sa kanila. Hahanap lang ako agad ng ibang tao. Pasensya ka na ha? May biglang problema kasing lumitaw. Mukhang hindi muna kita masasamahan. sige. Walang problema. Siya nga pala, narinig kita kanina. Tungkol ba yun sa artist na hindi makakarating sa exhibit? Oo. Ang pinakasikat pa man din ang nawala. Sa ngayon, kailangan kong maghanap agad ng kapalit. 'Di ba? Kahit sino basta sapat ang kasikatan niya. Oo. Baka may paraan ako. Su, Kuya Joku, na-miss talaga kita. Pasensya ka na ha, kararating mo lang dito.
pero inistorbo na kita agad. Ayos lang. Ang problema mo ay problema ko na rin. Xiaoqing? Sino ang kasama mo? Siya si Joku, isang kilalang sining sa buong mundo, at isa ring kuya na nakasama ko mula noong bata pa kami. Ito naman ang namumuno ng exhibit na ito at ang kasalukuyan kong asawa. Kasalukuyan? Siya nga pala, Kuya Joku. Pagkatapos nito mamayang gabi, sabay na tayong kumain sa labas bilang selebrasyon sa tagumpay natin. Sige ba? Mabuti. Hindi mo ba isasama ang katulad kong namamahala dito? Mrs. Lu? Bakit naman hindi? Siyempre, inaasahan ko nang sasama ka. Ganoon ba? Mabuti naman. Xiaoqing, hindi ba ayaw mong magpakasal? Bakit bigla na lang? Huwag mo nang itanong. Mula nang bumalik ako rito, ay wala nang magandang nangyari. Hay, nauwi rin sa ganito ang lahat. Naghukay lang ako ng sarili kong libingan. Kaya pala itinuturing ka ni Luting Chen bilang kaniyang tunay na kasintahan, pero plano mo pa rin makipaghiwalay sa kanya? Siyempre naman. Kuya ako, kailangang itago mo ito para sa akin. Hindi ko pa alam kung anong dapat kong gawin. Siyempre, hanggat iyon ang gusto mo. Naistorbo ko ba kayong dalawa? Ubo, bakit hindi ka kumatok bago pumasok? Bakit? May mga bagay ba kayong pinag-uusapan na hindi ko dapat marinig? Umorder na muna tayo ng pagkain. Gutom na ako. Bisita si Guruzo. Kaya dapat siya ang unang umorder. Ito na ang mga in-order ko. Mga paborito ito ni Xiaoqing. Sige, Sigurado ako na bilang asawa ni Xiaoqing ay mas kilala mo siya kaysa sa akin. O baka naman, gusto mo pang dagdagan ng order? Isang braised black goat. Ehem, hindi ako kumakain ng karne ng kambing. At yam hibiscus soup. ehem. Allergic ako sa yam. Nakikita ko na parang sapat na ang mga in-order ni Guruzo. Kaya nag-order na lang ako ng ilang pitsel ng tubig. Kung masama ang pakiramdam ng lalamunan mo, uminom ka na lang ng maraming tubig. Salamat po, Ginoong Lu. Mula noong mawala ang alaala ko, maging ang mga paborito at bawal kay Wanqing ay hindi ko na matandaan. Pero nananatiling matapat si Wanqing sa piling ko. Ang magkaroon ng asawa na gaya ni Wanqing ay isang malaking karangalan para sa akin. Nasisiraan na ba uli ng bait si Luting Chen? Salamat nga pala kanina sa pagtatanggol sa akin. Magpahinga ka na ng maaga. Sandali lang. Kapag natapos ng magbayad si Luting Chen, sasabay na ako sa kanya. Sasama ka ba sa kanya pabalik sa pamilyang Lu? Opo. Wala akong magagawa. Ito lang ang tanging paraan sa ngayon. Xiaoqing, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Ano iyon? Anong pinag-uusapan ninyo? President Wang, President Lee, mauna na muna kayong uminom at gagamit lang ako ng banyo. Anong ginagawa nyo? Ako? Chen, ako ang tunay mong girlfriend. Tingnan mo, dala-dala ko ang iyong anak. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw ay isang impostor. Bakit ka nagpapanggap bilang ako? Bakit mo sinisira ang pagmamahalan namin ni Chen?
Tigil. Hindi ka pa ba nahihiya? Sa bahay na lang natin pag-usapan. Xiaoqing, umuwi muna tayo at linawin ang lahat. Naniniwala ang kuya sa iyo. Opo. Sinasabi mo na ang dinadala mo ay anak ni Ting Chen? Anong ebidensya mo? 5 buwan na ang batang ito. Noong panahong iyon ay wala pang nangyayaring masama kay Ting Chen. Napakaganda ng relasyon namin noon. Heto ang pruweba. Ito ang mga litrato natin na magkasama. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang kumuha ng mag-iimbestiga. Wala akong dapat ikatakot dahil malinis ang konsensya ko. Kung bibilangin ang oras, mukhang tama naman ang pagkakataon. Pero kung talagang sa akin sa pamilya ni Pamilyang Lu ang batang iyan, kailangan muna nating hintayin na maipanganak mo ang bata, tsaka na tayo mag-DNA test bago tayo mag-usap muli. Ako. Oh, bakit? Opo. Wanqing, may gusto ka bang sabihin? Sige, ganoon na lang ang gawin natin. Titira muna si Lin Xiaoxiao sa Pamilyang Lu hanggang sa mailuwal na niya ang bata, tsaka na natin ituloy ito. Ito. Xiaoqing, hintayin mo ako. Xiaoqing. Xiaoqing, nandito na tayo sa bahay. Pasensya na. Kuya Zhao, nawala lang ako sa sarili. Bababa na ako ng kotse. Kuya Zuku, anong problema? Wala ito. Xiaoqing, huwag mo masyadong i-pressure ang sarili mo. Kuya Joku, sa araw na ito, napakaraming nangyari. Minsan po, hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Ayos lang. Huwag kang magmadali. Bababa muna ako para magsigarilyo. Manatili ka muna rito sa loob ng kotse para makapag-isip-isip ka. Para hindi mag-alala si tita. Kuya Joku, ano ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala, Xiaoqing. Andito pa ang Kuya Joku mo. Walang hiya kang babae. Sa tingin mo ba madali akong apihin? Dala-dala ko. Ang magiging anak nyo ng pamilya ni Pamilyang Lu. Tapos gaganito-ganituhin nyo lang ako. Nagising ka rin ba sa ingay? Hindi po ganoon iyon. May gana ka pang sumagot. Tingin ko ay naghahanap ka ng gulo. Isusumbong kita. At sisiguraduhin kong matatanggal ka sa trabaho. Sino ang tatanggalin mo sa trabaho? Pangalawang master, itong si Miss Lin po, maagang maaga pa, ay nagpipilit na kumain ng malalaking alimango. Bukod sa bawal ito dahil sa lamig, ay wala rin po kaming stock sa bahay sa oras na ito. Pagkatapos kong magpaliwanag, ay pilit pong sinasabi ni Miss Lin na tatanggalin niya ako. Ikaw? Sige na. Buntis si Miss Lin, kaya habaan nyo na lang ang pasensya nyo. Sige, makaalis na kayo.
Opo, pangalawang master. Ting-chan, Tigil. Sa susunod, huwag kang maggagawa ng gulo dahil lang sa pagkain. Hindi ka ba nahihiya niyan? Bumalik ka na sa kwarto mo at manahimik ka. sige po. Sa tingin mo, ano ang dapat nating gawin? Ilang araw ka nang nakabalik, hindi ba dapat ay tapos na ang pag-aaway niyo? Hindi pwede. Bumalik ka muna. Wala namang anak na palaging nakatira sa magulang. Hay naku ma, ilang araw pa lang ako rito ah. Hindi na ba ako pwedeng manatili rito? Ano? At hindi na ba ito ang bahay ko? Hindi sa ganoon. Tapos na akong kumain. Sige, ituloy mo na iyan. Uy, sandali, Xiaoqing. Hindi iyon ang ibig sabihin ni Mama. Hi. Suwan King. Kahit saan ka magpunta, hindi ka tinatanggap. Parang wala nang nagmamahal sa akin. Xiaoqing, tingnan mo kung sino ang dumating. Kuya Joku, bakit ka nandito? Mula noong ihatid kita pa uwi, lagi kitang iniisip at nag-aalala ako, kaya dinalaw kita. Pasensya ka na. Kuya Zhao Ima. Huwag mo munang isipin ang mga malungkot na bagay. Bakit hindi tayo mag-shopping? Hindi ba't gustong-gusto mong bumibili ng gamit? Sasamahan kita. Salamat sa iyo, Kuya Zhao Ku. Basta masaya ka, ayos lang. Xiaoqing, tingin ko, bagay na bagay sa iyo ang damit na ito. Ang panlasa ng isang artista, talagang napakaganda. Gusto ko ang damit na iyan. Sinasabi ko sa inyo, gusto ko ang damit na iyan. Miss Lin, ang damit na iyan ay nag-iisa na lamang po. Kung ganoon, kunin mo ang nasa kamay niya at ibigay mo sa akin. Naiintindihan mo? Pero, Lou, ang black card ng pinakamayamang pamilya sa Jiang City. Sapat na ba ito? sapat na po. Sapat na po. Kuya Zuku, ibaba mo ang damit. Aalis na tayo. May mga tao talaga na laging nagnanais ng mga bagay na hindi naman sa kanila. Pero sa huli, isasauli rin naman pala nila ng kusa. Anong sinabi mo? Kuya Zhao Q. May mga tao na talagang katawa-tawa. Para sa isang damit, isang alahas, o isang lalaki, ay handang makipag-agawan ng todo, pati na ang sariling dangal ay itinatapon. Nakalulungkot na hindi mo alam. Kapag nawala ang mga ito, isa ka na lang basurang, hindi na marunong mamuhay bilang tao. Magsaya ka na lang sa mga bagay na ipinalit mo sa dangal mo. Huwag mo akong galitin, dahil kung hindi, sisiguraduhin kong sa isang iglap ay mawawala ang lahat sa iyo. Tumigil ka! Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob para kausapin ako ng ganyan? Kapag naabot mo na ang kinalalagyan ko ngayon, tsaka mo na itanong sa akin yan. Su Wanqing, balang araw ay pagbabayarin kita. Dahil mukhang hindi maganda ang mood mo, ano kaya kung pumunta tayo sa bar para uminom? Kuya Zhao Ku, kailan ka pa natutong mag-bar? Siguro, dahil hindi mo pa talaga ako kilala ng lubos. Sige. Sige ba? Kaya ngayong gabi, ipakita mo sa akin kung sino ka talaga. Ting Chen, ayoko na. Dito sa buong Jiangcheng kahit sino na lang ay inaapi ako. Sabihin mo na ang gusto mo. Kasalanan nito ni Su Wanqing. Gusto ko lang naman ang damit na iyon, pero hindi niya ako tinigilan. Walang pakundangan niya akong pinagmumura. Sobrang sakit niyang magsalita. Sa sobrang inis ko,
Sumasakit ang tiyan ko. Bakit mo ba siya kinalaban? Hindi ako ang nauna, siya ang hindi tumitigil sa akin. Hump, At saka, kasama rin niya ang ibang lalaki. sino? Iyon bang, noong gabing iyon, ang nasa tabi ni Joe. Sabay pa silang namimili. Napakalapit nila sa isa't isa. Tigil na. Ikaw, hindi ko alam ang totoo. Pero si Su Wanqing ay hindi ang tipo ng tao na naghahanap lang ng gulo. Binabalaan kita? Lumayo ka kay Su Wanqing. Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi ka maililigtas ng bata. Naintindihan mo ba? Zhou Kuet. Zhou Kuo. Bakit palagi siyang naroroon? Luting Chen, dahil ganyan ang trato mo sa akin na para bang iniiwasan mo ako, pababayaan kitang sa buong buhay mo ay hindi mo ako matatakasan. Tikman mo ito. Ako mismo ang nagtimpla niyan. Napakasarap naman. Buti naman at nagustuhan mo. Ang inumin na ito ay tinatawag na higit sa kaibigan. Natutunan ko ito noong nasa ibang bansa pa ako. Mula sa turo ng isang kaibigan. Higit sa kaibigan? Kuya Zauku, parang may kakaiba sa'yo ah. May nagugustuhan ka na ba? Oo, pinag-aralan ko talaga ito para sa kanya. Oh, kaya pala ginagawa mo akong pang-eksperimento? Huwag kang mag-alala, kapag ginawan mo siya nito, siguradong magugustuhan niya ito. Sana nga. Ang babaeng iyan na si Lin Xiaoxiao, nagdadalang tao na sa anak ko, pero nakuha pang umakyat kay Second Young Master Lu. Ngayon, itong si Lu Er ay nagmumukha ng tanga. Haha. Huminahon ka. Grabe, Liu Jinbao. Totoo ba yan? Siyempre. Totoong-totoo iyan. Kailan ba ako, si Liu Jinbao, nagsinungaling? Ang dating nobyo ni Lin Xiaoxiao ay napakahirap, kaya hiningiyawan niya ito ng husto. Isang taon na ang nakakalipas nang lumapit siya sa akin. Sabi niya ay hiwalay na sila. At dahil kusang lumalapit ang isang magandang babae, sinong lalaki ang tatanggi? At pagkatapos, ano pang nangyari? Pagkatapos noon, nabuntis si Lin Xiaoxiao. Binigyan ko siya ng pera para sa hiwalayan at sinabihan siyang alisin ang bata. Akala ko ang babaeng ito ay susunod na lang. Pero sinong mag-aakalang magbabago ang lahat at siya na ngayon ang bagong paborito ni Lu Er. Sige. Sa tingin mo ba, ang si Lu Er na iyon ay mahilig din sa pinaglumaan na? Hay, Paano kung sa dati niyang boyfriend iyan? Baka sa huli, ikaw ang magmukhang kawawa. manahimik ka nga. Noong kasama ko pa ang babaeng iyan, inosente pa siya. Sa tingin ko, ay ang dati niyang boyfriend. Ang may problema. Ha. Tara, uminom tayo. Tara. Kuya Zauku, pakibantayan mo siya para sa akin. Huwag na huwag mong hahayaang makatakas. Magtatawag lang ako. Sige, ayos lang. Sige na, pumunta ka na. Hello? Su Wanqing? Bakit? Anong problema? Pumunta ka na rito sa Muye Bar. May mahalagang nangyari. Hello? Muye Bar. Ano ang susunod? Ako, Hala? Su Wanqing. Anong nangyari sa'yo? Nasaan ka? Ting Chen, ang sakit ng tiyan ko. Siguradong dahil ito sa inis ko kay Su Wanqing. Kung masama ang pakiramdam mo, tawagan mo ang pamilyang doktor natin. May kailangan pa akong asikasuhin. Desisyon mo yan. Lu Ting Chen. Sige, napakagaling. Darating ang araw, pagsisihan mo rin ang desisyong ginawa mo ngayong araw. Xiaoqing, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Bakit ka na pa rito? Nasaan si Liu Jinbao? Kababahagi lang sa akin na may nag-aaway rito sa panig mo, kaya agad akong tumakbo rito. Wala iyon. Maliit lang naman ang ating lupon. Siguradong mahahanap mo rin siya. Opo. Kuya Joku, pwede bang hiramin ko ang cellphone mo?
Hello? Kumusta? Hello, Lu Tingchen. Ako to. May nangyaring gulo kanina. Nabasag ang cellphone ko. Nasaan ka na ngayon? Papunta na ako dyan. Ano nga ulit ang sasabihin mo? May nakilala akong tao. May sinabi siyang isang napakahalagang bagay. Sa telepono, mahirap ipaliwanag ng mabilis. Pumunta ka na rito. Haharapin kita sa kanya para masabi niya. Sige. Papunta na ako? Huwag kang mag-alala. Malapit na ako. Sige, mag-iingat ka. Lu Tingchen, maghiwalay na tayo. Dahil ba sa lalaking yon? Anong lalaki? Lu Tingchen, bukod sa dukha at kuripot mo na praning ka pa, wag mo na akong guguluhin. Hello. Kumusta po? Salamat sa Diyos, Xiaoqing. Sa wakas ay nakontak din kita. Nahimatay si Xiao Chen. Nasa ospital siya ngayon. Ano? Siya. Maayos lang ba siya? Wala pa rin siyang malay. Puro pangalan mo ang sinasambit niya. Kung may oras ka, pumunta ka muna rito. Ako. Pupunta na agad ako. Kuya Zhao, kailangan kong pumunta agad sa ospital. Sasama ako sa iyo. Sige. Lu, kamusta na si Lu Tingchen? Gising na siya. Katatanong lang niya. Kung nasaan ka? Pumasok ka na. Mag-ingat ka. Sa ngayon, ay hindi siya pwedeng mabigla o ma-stress. Bakit? Papasok ka rin ba? Huwag na. Maghihintay na lang ako dito sa labas ng pinto. Narito ka na pala. Patawad. Kung hindi dahil sa akin. Hindi mo kasalanan. Nga pala? Ano ba ang gusto mong sabihin sa akin? Ako. Sa may labas ng bar, may nakilala akong tao. Ang pangalan niya ay Liu Jinbao. Ang lahat ng ito? Alam mo na? Anong ibig mong sabihin? Dati mo pa ba itong alam? Noong papunta pa lang ako, para sunduin ka. Noong ko lang naalala. Kaya, ang bata sa sinapupunan ni Lin Xiaoxiao ay hindi pala sa iyo? At alam na ba ito ni Big Brother? Hindi ko pa ito nasasabi sa kanya. Alam mo ba? Kung anong iniisip ko ngayon? Na ikay? Nagagalit? Dahil niloko ka ni Lin Xiaoxiao. Iniisip ko na hindi ko anak ang dinadala niya. Napakabuti niyon. Masamang balita. May nangyaring masama kay Lin Xiaoxiao. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, sinamahan ko si Xiaoqing dito. Ikaw. Tama na. Sabi ng doktor, ay nawala ang bata ni Lin Xiaoxiao. Noong isang araw lang ay mukha siyang malusog at masigla. Paanong biglang? Sabi ng doktor, mahina na talaga ang bata sa simula pa lang. At tuwing buntis, nagbabago-bago ang mood. At madalas kumain ng mga pagkaing hindi makabubuti para sa nagdadalang tao. Nang hindi natin namamalayan, mas lumalaki ang tsansang mawala ang bata. Kakaunting pagkakamali lang, ay baka. Big Brother, huwag ka nang malungkot. Sadyang hindi niya lang gusto ang batang iyon. Paano mangyayari iyon? Anak niya kaya ang batang iyon? May mga taong sadyang hindi karapat-dapat maging ina. Papasok muna ako para tingnan. Lahat ng ito ay nagsimula dahil sa akin. Kaya dapat tapusin ko rin ito dito. Sasama ako. Meron din akong itatanong sa kanya. Sige. Silang dalawa. Bakit ang kalmado nila? Hindi mo ba alam? Parang marami kang nalalaman. Eh kasi, mahabang kwento iyan. Tingchen, anong ginagawa mo rito? Sa galit mo ay nawala na ang bata, hindi pa ba sapat iyon sa'yo? Tingchen, paalisin mo siya rito. Anak ko ba talaga ito? Ano kasi? Siyempre, anak mo talaga ito. Hindi ba tama naman ang lahat sa oras? Alam mo iyan, ako. Siya iyon. Sinisiraan kanya sa akin. Tingchen, ako ang tunay mong girlfriend. Isa lang siyang manloloko.
Tumahimik ka. Lin Xiaoxiao. Wala ka ng hiya kung magsinungaling. Hindi ka ba natatakot na maalala ko ang lahat? Hindi. Sa'yo ang batang ito. Ting Chen, sa'yo ang batang ito. Maniwala ka sa akin. 3 taon na ang nakalilipas. Inayawan mo ako dahil mahirap ako. Kaya ka nagtaksil. Pero alam mo ba, noong oras na iyon, handa na kitang iuwi sa pamilya ko. Akala ko ay masusurpresa kita. Pero hindi ko inaasahan na. Binigyan mo pala ako ng isang malaking sorpresa. Hindi. Paano nangyari iyon? Paano mo naalala ang lahat? Lin Xiaoxiao, mayroon akong isang bagay na itatanong sa iyo. Bakit ayaw mo sa bata? Ang batang ito ay hindi kay pamilyang Lu at ayaw rin siya ng tunay niyang ama. Kung gusto kong manatili kay pamilyang Lu at masiyahan sa karangyaan, hindi siya maaaring manatili. Pero paano ang tungkulin mo bilang ina ng bata? Hindi ba dapat ay pinoprotektahan siya? Alam kong galing ka rin sa single-parent family. At alam ko ring tingin niyo sa akin ay mababang klase. Minamaliit niyo ako. Pero kayo naman ay umaasa lang sa yaman ng pamilya niyo. Kung wala ang mga bagay na iyon, pareho lang din kayong mababang klase. Huwag mo na siyang pansinin. Tara na. Nagkakamali ka. Pagkatapos akong isilang ng nanay ko, hindi pa siya tuluyang nakaka-recover, pero lumabas na siya para magtrabaho at makipag-inuman sa mga kliyente. Masyado siyang istrikto dahil ayaw niya lang akong apihin ng iba. At si Lu Tingchen noong nag-aaral pa siya, nawala ang kanyang mga magulang at nabangkarote ang kanilang pamilya. Halos hindi na siya makapag-aral noon. Matipid siya at itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao noong magkasintahan pa kami dahil lang alam niya kung gaano kahirap makuha ang lahat ng ito. Lin Xiaoxiao, ang tadhana ay hindi kailanman papabor sa mga taong mapandaya at tamad. Sinabi ko na ang dapat kong sabihin. Sana ay maintindihan mo. Tara na. Sige. Kakasabi lang sa akin ni Zhao Ku, Xiao Chen, marami kang pinagdaanan. Xiao Qing, pati ikaw rin. Naku, hindi po. Kasalanan ko naman po talaga sa simula pa lang. Ako, Big Brother, pag-usapan na lang natin yan sa ibang pagkakataon. Gusto ko munang makausap si Wan Qing. Haha, sige, may lalakarin pa pala ako. Maiwan ko muna kayong dalawa. Wang King Kuya Zhao Ku, pakibilhan mo naman ako ng kape? Sakto, may sasabihin din ako sa kaniya. Bakit mo pinaalis si Big Brother at ang iba? Ano ba ang gusto mong sabihin ng kami lang? Wan Qing, gusto mo bang bumalik sa pamilyang Lu? Bakit? Hindi ba alam mo na niloloko lang kita? Sa totoo lang, alam ko na yon mula pa noong simula. Ano? Noong una pa lang, ay alam ko nang niloloko mo ako, pero pinili ko pa rin manatili ka sa tabi ko. Kapag nandiyan ka sa tabi ko, nagiging kampante ang loob ko. Su Wan Qing, parang gusto na kita. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mauna na ako. Paano mangyayaring bigla siyang nagtapat sa akin? Salamat, Kuya Zhao Ku. Anong pinag-usapan niyo kanina? Hindi ka ba masaya? Kanina lang. Nagtapat sa akin si Lu Tingchen. Ano naman ang iniisip mo tungkol doon? Hindi ko alam. Napakabilis ng mga pangyayari at sobrang dami. Hindi makapag-isip ng maayos ang utak ko. Xiao Qing, nang magtapat si Lu Tingchen? Anong naramdaman mo? Hindi ko alam. Paano naman ako? May pag-asa pa ba? Ang totoo, ang taong gusto ko, ay ikaw noon pa man. Natatakot ako na kung hindi ko sasabihin, ay baka wala ng pagkakataon. Kuya Zhao Ku, ako. Ayos lang, hindi kailangang magdesisyon agad. Maghihintay ako hanggang sa makapag-isip ka. Anong ginagawa nyo? Matapos mo akong tanggihan kanina, siya agad ang pinili mo? Huwag kang nanggugulo. Kuya Zhao Ku, napadaan lang siya rito. Napadaan lang ako? Nagkataon na napadaan? Tapos nakita pa kita na may hawak pang kamay ng iba. Bakit parang nanggugulat ka na parang may nahuling kabit? Sa tingin mo rin ba nahuli kitang may kasamang iba? Paano mo nalaman ang nararamdaman ko? Sige na, kung wala ka na namang kailangan,
Mauna na kaming umuwi ni Wanqing? Anong karapatan mong isama siya pa uwi? Dahil wala akong ex-girlfriend o sandamakmak na kung ano-anong gulo na magpapaiyak sa kanya. Dahil noong malungkot si Xiaoqing, ako ang kasama niya sa tabi niya. Ilang buwan mo lang siyang nakasama, pero ako, 10 taon akong nasa tabi niya. Sapat na ba yon? Tama na, huwag na kayong magtalo. Luting Chen, pupunta ako bukas sa bahay niyo para kunin ang mga gamit ko. Kailangan ko munang makapag-isip ng mabuti. Kuya Zhao Ku, at huwag mo na rin akong susundan. Ayos ka lang ba, Xiaoqing? Ma, bakit po kayo nandito? Hey, sinabi na sa akin ang lahat ni Xiaoku. Kasalanan ito ni Mama. Dahil sa patuloy na pagpilit ko sa iyo, kaya mo nagawa ang mga bagay na iyon. Ma, hindi niyo po kasalanan. Ako po ang kusang naligaw ng landas. Noon, iniisip ko pa rin na itugma kayong dalawa ni Xiaoqiu. Alam niyo po bang gusto niya ako? Naku, bata ka. Ikaw lang ang hindi nakakapansin. Dati ang tingin ko, maayos na tao si Xiaoku. Kaya lang naman, isa siyang artista. At alam mo naman, sa trabaho ng mga artista, palagay ni Mama ay medyo babaero sila. Talaga pong hindi ko alam. Ma, alam niyo naman po. Ang tingin ko lang sa kaniya ay ang pinakamatalik kong kaibigan. Ayos lang. Hay, kung talagang wala kang nararamdaman sa kaniya, wala na tayong magagawa. Kumusta naman si Luting Chen? Ano ang nararamdaman mo para sa kaniya? Ako, hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. Sana nga ay alam ko ang sagot. Isipin mo ng mabuti. Noong nagtapat siya sa iyo, ano ang unang naramdaman mo? Parang naging masaya ako. Tapos bigla akong natakot. Pagkatapos niyon, wala na akong naramdaman pa. Gusto mo siya. Pero ang totoo, pinapairal mo ang takot sa emosyon. Kaya ikaw ay lumalayo at tumatakas. Anong ibig ninyong sabihin? Xiaoqing, ang sinasabi mong ayaw mo nang magpakasal kailanman, sa totoo lang ay bunga ng pag-iwas mo sa iyong damdamin. Hindi mo sinasadyang tanggihan ang pagmamahal ng ibang tao. Ganoon ba talaga ako? Siguro ay, dapat mong pakinggan ang sarili mong puso. Xiaoqing, ang kaligayahan ay premyo lamang para sa mga matatapang. Ma, bukas ay pupunta ako sa pamilyang Lu para magligpit ng gamit. Ano po ang dapat kong gawin? Sundin mo ang sinasabi ng iyong puso. Ang puso ko? Makinig ka sa akin. Ganito ang gawin mo. Gagana kaya ang paraang ito? Noon, ganyan din sina Papa at Mama. Maniwala ka sa akin. Bakit walang tao? Bakit? Big Brother? Wala ba siya sa bahay? Anong problema kung wala siya? Paano ko ba ito sasabihin? Ako. Gusto ko lang sana ayusin ang mga gamit ko. Iyon lang ba? Pumasok ka muna. Dito? Ganoon pa rin ang itsura ng lugar na ito. Inisip ko na babalik ka pa rito para manirahan. Kaya hindi ko hinayaang galawin nila ang iyong mga gamit. Kung ano ang itsura nito noong umalis ka, ito pa rin ang itsura nito hanggang ngayon. Ako. Kaawa-awang kuting. Ni pangalan ay wala ka pa? Nais ko sana na may isang taong magbibigay ng pangalan sa iyo, ngunit ngayon ay tayo na lang na mag-ama ang magkasama. Kawawa naman ang batang walang inamunting kuting, ngunit susubukan ni Papa na alagaan ka. Bagaman hindi ako bihasa, pero kahit paano ay mahal ka ni Papa. Sandali.
Sandali lang. Luting Chen, huwag kang. Wanching, maaari bang huwag ka nang umalis? Ako. Kung talagang gusto mong umalis, pakiusap, dalhin mo na rin ito. Pagkatapos ng lahat, umiiral lang ito dahil sa'yo. Sa totoo lang. Ako. Naintindihan ko na. Hindi mo ako mahal, at kahit anong gawin ko ay walang silbi. Sandali. Gusto kita. Ano? Ang sabi ko. Gusto kita. Talaga? Talagang gusto mo ako? Oo, totoo. Yakapin mo naman ako. Ibig sabihin, hindi ka na aalis? Oo. Hala, Kuya Zhao Ku, ano? Aalis ka na? Kuya Zhao Ku, bakit kailangan mong umalis ng biglaan? May biglaan lang akong kailangan gawin. Kailangan kong magpunta sa ibang bansa. Bakit pati siya nandito? Ano kasi? Xiaoqing, may mga bagay akong gusto lang sabihin sa iyo ng sarilinan. Maaari bang pakiusapan ng boyfriend mo na lumayo muna ng sandali? Chan, maaari mo ba akong bilihan ng isang bote ng tubig? Kuya Zhao Ku, Maayos lang ang lahat, Xiaoqing. Sinabi na sa akin ng iyong ina ang tungkol sa sitwasyon mo. Masaya ako. Na naging malinaw na sa iyo ang tunay mong nararamdaman. Kahit na medyo nakakalungkot ito. pasensya. Hush, hindi mo kailangang sabihin sa akin ang salitang pasensya na. Makinig ka muna sa akin ngayon, okay? Bukod sa pagiging tagahanga mo, ako pa rin ang nakatatandang kuya na nakasama mo sa paglaki. Ikinagagalak kong makita ang iyong pagbabago. Kapag naglakas loob ang lalaking iyon nasaktan ka, sabihin mo agad kay kuya ha. Sige. Sa totoo lang, gusto ko pa sanang magtanong ng huling beses. Kung nagpahayag ba ako ng nararamdaman ko ng mas maaga? Mag-iiba kaya ang katapusan nating dalawa? Salamat sa iyong sagot. Wala na akong pagsisisi. Ngayon, bilang kapatid mo, payag ba si Xiaoqing na bigyan ng kuya niya ng isang huling yakap bago maghiwalay? Hi, pwedeng ba huwag ka nang gumulo? Isang pagkakamali lang iyon. Pagkakamali? Hinalikan ka niya? At ang tawag mo doon ay pagkakamali? Kung gusto mo siya, edi puntahan mo siya. Uy, teka. Huwag na. Luting Chen, noon pala ang pangalan ko. Ay si Su Dazhuang? Nagawa ko pang magpanggap na big boss ng gang para apihin ka, alilain ka, at ipahiya ka sa harap ng maraming kalalakihan. Ha? Paano mangyayari iyon? Hindi ba't protektahan mo lang ako noon? Pinrotektahan kita, tapos isinulat mo ako sa libro mo, at ang pamagat pa ay talaan ng masamang gawain ni Su Dazhuang. Patingin nga, inagaw ang ballpen mo, itinapon ang ruler mo, at pati ang natapos mong homework ay inagaw ko at hindi na ibinalik. Hoy, ikaw! Mahal mo ba ako? Mahal kita. Haha. Luting Chen, yari ka. Kuya, tulungan mo ako. Ganito pala ang pakiramdam ng pagkakaroon ng pamilya.